Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Marahas na napakamot si Elmira sa ulo. Diyos ko naman si Papa. Ang hirap minsan na wala talagang alam. Sa bagay, ano pa bang magagawa niya? Elementarya lang ang natapos noon dahil wala daw tigil sa kakalangoy sa ilog. Akala daw noon ay may magandang kinabukasan ang pagsisid na nakaburles at nangunguha ng clay sa paligid ng ilog. Basta Papa, halika na at nalilito na ako. Nakataya ka na ba? Kailangan si Mamang masalinan nun dahil may dengue siya. Mamamatay siya kung hindi. Salina na kamo nila. Hindi ko naman dala-dala ang platelets. Bakit sa akin ba sila kukuha nun? Sandali at pupunta na ako. Hindi na ako tataya. Hindi na siya nag-reply pa. Natatawa siya sa sagot ng ama niya. Hindi naman iyon nagbibiro, alam niya. Talagang hindi lang nun alam ang platelets. Tumayo na siya at naglakad pabalik sa inuukupang kwarto ng ina niya, kasama ang iba pang may dengue. Nagdarasal na lamang siya na hindi siya kagatin ng lamok na dumapo sa mga pasyente para hindi siya mahawa. Sakto ang dating niya dahil may nurse doon na naglilibot. Mag-donate na kayo para mapalitan ng mga platelets na isasalin sa mga pasyente. Sumunod kayo sa akin. Anong nurse kaya naman napakurap siya. Pwede yata siya para naman masalinan agad ang nanay niya. Sa mga hindi magdodonate, magbabayad kayo dahil maraming nangangailangan nun. Hindi na siya nagdalawang isip pa. She immediately followed the nurse to donate and have one for her mother. Ang sabi ng doktor ay huwag siyang umaasa na isang salin lang ay gagaling agad ang nanay niya. Depende daw iyon sa virus. Kapag daw tinalo pa ng virus ang nanay niya, magsasalin ulit. May mga pagkakataon daw na nakakatatlong salin hanggat hindi tuluyang nalalabanan ng immune system ang virus. Ilang taon ka na? Tanong ng nurse sa kanya nang nasa harap siya ng station. Tumitingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa. 15 ka lang yata, hanggang 16. Hindi pwede miss. 17 na po ako. Magka-college na po ako. Ani naman niya at saglit pa siyang tinignan nito pero maya-maya ay tumayo na at niyaya siya sa may kiluhan. Pagkapirma niya sa papel ay hiningi sa kanya ang pangalan ng mama niya. Ibinibigay naman niya iyon para masalina na iyon ang kailangan. Higa ka na doon. Turo ng nurse sa isang higaan. Sumunod naman siya at may ilan na doon na kinukuhanan. Paglabas ni Elmira sa donation room ay daig pa niya ang lantang kulay. Marahan siyang naglakad papunta sa inuukupang kwarto ng mama niya at doon niya naabutan ng ama. Anak, saan ka nang galing? Sinasalina na ang mama mo ng platelet. Kumamot ito sa ulo. Akala ko kung anong platelet, para rin palang dugo na nakasupot. Sabi mo St. Luke's. Pinuntahan ako ng kapitbahay natin sa Tayaan. Nasa St. Luke's daw kayo. Galing ako doon. Langya, mukha akong syunga. Ospital ng mayayaman niyon. Anito, kalong ang pusa niya. Napahagikik na lang siya nang tumayo ito at siya ang pinaupo. Nag-donate ako papa ng platelets para masalina na si mama. Pwede ba ako doon? Bukas ka na lang papa. Hindi ko na papa kayang magpedal papauwi. Wala akong dalang mga damit dito. Dapat magsuot ka ng pantalon at mahabang damit. Makakakagatin ng lamok sa pagbabantay. Baka lahat tayo magka-dengue. Aniya sa ama na napatingin naman sa mama niya. Ang hirap pala ng sakit na ito anak. Ngayon lang ako aktwal na nakakita ng may dengue. Hindi pala ito sakit na biro. Tumango siya. Sige, magpahinga ka na rito at ako nang bahala. May pera ako dito, 1,000. Ngumisi si Juanito at siya naman ay napakurap. Saan mo naman nakuha yan papa? Doon sa mag-asawang mayaman. Dumaan sila sa may lotuhan at nakita ko ni Don Jaime. Don Jaime? Kunot noon dalaga sa ama niyang nakabungis-ngis. Yung kinukuha natin ng basura, yung may-ari ng tinitingala mong mga building.
Palatak nito kaya napatango siya. Ah, si Don Jaime. Bakit ka daw binigyan ng pera? Munti kasi ako mabangga nung sasakyan niya sa pagmamadali ko. Humingi ako ng dispensa kaya nahiya naman ako. Tinanong ako bakit ako nagmamadali. Sabi ko naman, nasa ospital ang nanay mo. Sasalingan ka ako ng maliliit na plato. Ayun, binigyan ako ng 1,000. Ipapacheck daw nila sa mayordoma kung may mga gamit sila sa bodega at ibibigay daw sa akin para sa nanay mo. Napakababait talaga nila anak. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Bukas na bukas, babalikan ko iyon. May pasok ako, Papa. May exam ako. Saglit itong napatanga sa kanya at ngumisi ulit. Sabi ko nga, mag-examine ka muna at yan ang ikayayaman natin. Saka ko nababalikan niyon kapag may magbabantay na sa nanay mo. Ngumiti siya rito at tumango. Napakabait talaga ng tatay niya kahit na may pagkasira ulo kung minsan. Alam niya na sa kabila na ipinakikita nitong tapang ngayon sa kanya ay nag-aalala din ito ng sobra para sa mama niya. Sino bang hindi mag-aalala? Mabuti na lamang kahit paano ay naampat ang pagdurugo nito dahil sa gamot. Nananalangin siya na huwag nang maulit pa at tuluyan na itong gumaling. Inip na si Charles sa paghihintay sa ama. Napipiko na siya dahil kanina pa niya iyon tinawagan pero hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa. He is so irritated when it comes to business. He doesn't want to keep on waiting. Pakiramdam niya ay mababawasan ang pera ng kumpanya sa oras na hindi agad siya makapagsimula ng meeting. Sa oras na sinabi niya, he has to talk to his father about the new offer of this oil industry to supply them. Mas mababa ang halaga ng offer, but that doesn't mean that he's going to accept it right away. He has to study it even further to make sure that he's not going to risk their product being sold in the market. Nang sa wakas ay matanaw niya sa gate ang sasakyan ng mga magulang niya, ay napabuntong hininga siya. He pouted after drinking his wine. Nakangiting bumaba sa Esmeralda sa limousine at pinagmamasdan niya ang ina na sa kabila ng edad na ito ay napakaganda pa rin at sopistikadang-sopistikada. His mother is a lawyer and has her own firm. She has her own firm but sometimes she works without acceptance fee. Masyadong malambot ang puso ng nanay niya at sa totoo lang ay maraming nagsasabing mag-mayor ito dahil sa isa daw itong abogada at mabait na tao. Marami daw itong alam sa batas. Pero ayaw naman nito. Hindi na raw nito dadagdagan pa sakit ng ulo dahil ang pag-handle lang ng isang kaso ay tama na. Hi there, my son. Bati ni Esmeralda sa anak na tumaas lang ang isang sulok ng labi. Umiling ang may edad na babae sa reaksyon niya dahil kilalang kilala na siya ng mga magulang niya. Ang ganoong ngiti niya kung hindi nang aakit ng babae ay inisiya at sa pagkakataon na iyon ay ang huli ang dahilan. Charles has really an attitude, rude and bossy, and his parents are aware. Hinalikan siya ng ina sa pisngi at ang ama naman niyang nakangiti ay tinapik siya sa balikat. Jesus, Papa, what took you so long? Pababa pero hindi maitatago ang inis sa boses niya. Kung babae siya ay baka napairap na siya. Nagkibit balikat lang si Jaime at isinuksok sa bulsa niya ang isang papel. Kunot noon niyang kinuha iyon at tiningnan. What the hell is this? Lalo siyang nakaramdam ng inis nang makita ang nakalagay doon. Super Lotto. He looked at his father with creased brows. Really, Papa? You've wasted my time because of this crap? Naiiling siya pero nangingiti si Jaime na ibinalik iyon sa bulsa niya. Well, wala namang masama anak. Anito na hinubad ang sariling coat at ibinigay sa katulong na naghihintay. Naglakad dito papunta sa bar at kumuha ng baso pati na alak. It didn't take that long for Pedro to have the ticket. He just went straight inside the cubicle and there, he had it. Name's work. Sus, napakahaba ng pila, Senyorito Charles. Abot yata iyon sa kabilang mall. Ani naman ni Pedro na dumaan sa may harap niya para lumabas. Tiningnan lang niya iyon tapos ay tumingin ulit siya sa ama niya. Since when you started or learned how to bet on lottery? James chuckled, looking at his son.
Nakiusap lang naman ng isang kakilala na itaya ang numero at kapag daw nanalo, hati kami. I see nothing wrong with that. Katuwaan lang naman anak. Tama na ang pag-isa mo sa akin. Let's talk about business now and not the lottery and the reason why I came home late. Come here and explain everything to me. He sighed. Minsan, tigilan mo pa ang pagiging malapit sa hindi natin kauri. Make friends with people like us and not some stupid people who rely on lottery for their luck. Umiling na lang ang ama niya sa anghang ng dila niya. Pero ganoon siya. Sinasabi niya ang gusto niya kahit na ikapahiya pa iyon ng tao at lalo naman kung totoo. Well then, son, you should also try to step down sometimes and make friends with people like them. Because sometimes, people like them aren't fake. Tapik ni Jaime sa balikat ng anak. Tapos ay uminom ito ng alak. Sinarili ng binata ang pag-iling. Not a single chance for him to do that. Most of the poor people are gold diggers and users. Iba talaga ang paniniwala niya at taliwas ang ugali niya sa ugali ng mga magulang niya. Charles works for money and not humanity. Kunot noo si Almira nang nakatanggap siya ng text message mula sa sekretarya ni Mayor. Nasa labas siya ng ospital dahil hinihintay niya ang mga kaibigan. Nakatayo siya sa may gilid ng entrance, palingalinga. Dadaan daw ang mga iyon at magdadala ng pagkain para sa kanilang pamilya. Naibalita niya sa mga iyon na naospital ang mama niya at walang-wala sila. Hindi naman siya humihingi ng tulong o kung ano pero nasabi niya dahil gusto niyang makaluwag ang daladala niya sa dibdib. Si Tina ay Tina sa umaga at Tino sa gabi. Ang katropa niya ay 3 Becky at siya lamang ang babae sa grupo pero masaya siya sa mga iyon dahil hindi siya binubuli. Mula kasi kindergarten, hindi niya alam kung bakit lagi siyang inaaway ng kapwa niya babae. Kaya madalas ay lalaki ang kaibigan niya o di kaya ay solo na lamang siya. Nang tumungtong siya ng high school ay ang 3 ni Tina, Valerie at Lovely ang nakapalagayan niya ng loob. Miss, di magiba? Good PM. Gusto ka makausap ni Mayor. Ngayon na. Napangiti siya. Baka allowance na niyan dumating dahil hindi pa niya nakuha ng huling pila niya. Girl! Kaway sa kanya ni Valerie kaya ngumiti kaagad siya sa mga kaibigan. Pupunta ako sa office ni Mayor. Ayan na siguro ang allowance ko. Nagmamadali niyang sabi sa mga ito na nalusaw agad ang mga ngiti. Ni? Ani Lovely. Iiwan mo kami dito? Hindi. Isasama ko kayo at ililibre niyo ako ng pamasahe dahil wala akong pera. Aniya sa 3 bakla. Nagkatinginan ng mga ito pero wala namang magagawa. Paano itong dala namin kay Tita Nasi? Tanong naman ni Tina sa kanya. Tinignan niya ang mga bitbit nitong prutas. Nakakita siya ng kaunting ubas, ilang mansanas at ilang pongkan. She smiled at her friends. Tulad niya ay mga mahihirap lang din ang mga ito. Pero sa tuwing nagkakasakit ang kahit na sino sa miyembro ng pamilya niya, ay parating nag-aambagan ng 3 para may maiabot sa kanila. Nasi ang tawag ng mga ito sa mama niya dahil napakaluma naman daw ng Ignacia at napakapangit pa. Ang tawag naman ng mga ito sa papa niya ay Johnny. Mabuti na nga lang daw siya ay hindi pinamanahan ng mabantot na pangalan ng mga magulang niya. Napakaganda raw ng pangalan niya at napaka-sexy. Almira. Bitbitin na lang muna natin yan kasi baka lumayas na si Mayor. Mahirap na. Sagot niya na sinang-ayunan naman ng mga ito. Mabilis silang naglakad papalabas sa parking ng ospital para makasakay na. Isang pampasaherong jeep ang pumara sa harapan nila. Oh, isa pa kasya. Anong konduktor. Kaya naman nagmamadali siyang sumakay pero halos hilahin ni Valerie ang pantalon niyang suot. Diyos ko naman, Sister Aka. Don't tell us na pasasabitin mo kami. Sabit na. Mabilis na sagot niya kaya tilian naman ng mga bakla bilang protesta pero wala rin namang nagawa ang mga ito. Nagkagulo ang mga ito at kanya-kanyang iling na may kasamang padyak. Her circle of friends spoil her. Siya ang prinsesa ng mga ito bukod pa sa mas bata talaga siya sa mga itong hindi hamak.
Sumakay ang tatlo pero halos mapatili dahil sa pagkakasabit sa punong-puno na jeepney, kaya naman tawa ng tawa si Almira. Pati pagpapaalam niya sa mga magulang ay hindi na rin niya nagawa. Kung talagang bibigyan naman siya ng allowance sa araw na iyon, ay mabilis lang siya sigurado at makakauwi din siya. Naroon naman ang papa niya para magbantay. Yun nga lang ay medyo parang may pagka-syunga at kulang sa kaalaman ng ama niya. Madalas na akala ng iba ay nagbibiro pa pero wala naman talaga na itong alam. Tawa ng tawa ang dalaga nang makarating sila sa opisina ni Mayor. Daig pa ng tatlo niyang mga kaibigan ang naghahasa. Bihis babae pa naman ang mga ito pero napilitan na sumabit sa jeep. Niyakap niya ang braso ni Lovely at isinandal niya ang pisngi doon. Sorry na, nagmamadali kasi ako kaya kailangan ko nang makasakay. Baka mag-alasing ko na yung umalis ng butihing mayor. Aniya sa mga ito pero umismid ang tatlo. Butihing mayor ba ika mo? Sus ko, chismis na chismis si mayor sa lugar namin dahil sa caravan. Nandun ang anak, Diyos ko napaka-snabera. Nasagi raw ni Mudrakaus ng siko. Halos malaglag na raw ang mata sa sobrang pag-irap. Kwento ni Valerie sa kanya. Alam naman nating lahat na marami siyang issues. Sambot ni Tina. Wait muna natin makagraduate sa baby counts natin bago natin i-wish na hindi na manalo si butihing mayor. Akbay naman sa kanya ni Lovely kaya ngumiti siya. Alam din naman niya ang bali-balita tungkol sa mayor. Kahit nga siya ay hirap na hirap, sa totoo lang sa pagkuha ng allowance niya. Sana kasi ay ipinanganak na lamang siyang kasing edad ng mga kaibigan niya. Sana graduate na siya. Si Tina kasi at si Valerie ay 20 na. Si Lovely naman ay 21. Diyos mio, ang tagal ko pang mamamasura bago makagraduate. Minsan nga, iniisip ko na sumama na lang kaya ako sa mga hostess sa amin. Aniya pero halos matapilok siya ng batukan siya ni Lovely. Sira kang babae ka? Subukan mo't kaming tatlo ang sabay-sabay na mananabunot sa'yo. Hewan ko lang kung hindi tumino ang utak mo kapag natanggal na ang baon ng ulo mo. Humanap ka na lang ng afam dahil yun ang uso ngayon. Anito sa kanya kaya natatawan niyang inayos ang sarili. Inakbayan siya nito ulit. Ako, merong ka-chat. Ang kaso naman, pawala-walang internet connection dahil nakikipisonet lang ako. Buong barangay na siguro nakikipesonet doon. Ani Valerie kaya nagkatawanan sila. Ako naman, puro scammer ang nakukuha. Maktol ni Tina kaya nagtawanan sila ulit. Dapat nga, ako ang scam kasi ako ang hikaw sa buhay. Ako pa ang gustong biktimahin. Diretso sila sa opisina ni Mayor de la Serna at ang sekretarya na si Abby ang naabutan niya sa may labas ng pinto. Ang babae nag-text kay Almira na pumunta siya doon. Good afternoon, Ate Abby. Bati niya sa babae na kanina pa nakatingin sa kanya pagpasok pa lang nila. Alanganin ang ngiti nito sa kanya kaya halos malusaw din ang ngiti niya sa muka. Bakit parang may mali? Pwede ka nang pumasok, Almira. Anang babae sa kanya. Hinihintay ka na ni Mayor. Tumango na lamang siya at saka dumiretso sa pintuan. Nilungon pa niya saglit ang mga kaibigan bago siya nag-warning knock at pinihit ang doorknob. Unang niyang ipinasok ang ulo at nakita niya ang Mayor na nakaupo sa trono. Humihit-hit ng tabako. Good afternoon po, Mayor. Nangunot ang noo ng lalaki. Sino ka nga ulit? Almira Dimagi-Baco, Mayor. The mayor beckoned his hand, showing her the chair. Pumasok siya at nakamasid sa kanya ang lalaki. Tensor kita. Naningkit ang mga mata nito at tumungo naman siya bilang sagot. Pinatatawag niyo raw ho ako, Mayor? Nagkibit balikat ito at sumandal sa upuan. Kampante. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Dimagi-Ba. Pero hindi kasing tatag ng apelyido mo ang scholarship na nakuha mo dito. Anito kaya napaangat ang mga kilay ni Almira. Kulang ang salitang kinabahan siya sa sinabi ng alkalde pero ibinuka pa rin niya ang bibig para magtanong. Ano hong ibig niyong sabihin, Mayor? Kandautal ang dalaga sa pagtatanong at pakaramdam niya ay mag-uunahan na ang mga luha niya sa pagpatak.
Matalino ka kaya scholar kita. Alam ko na naiintindihan mo ang sinabi ko. Napaawang ang labi niya. Daddy wants to simply say that you're no longer counted as one of his scholars. Boba? Anong boses sa may likuran. Agad siyang napalingon at nangunot ang noon niya pagkakita sa kung sino nagsalita. Hindi pwede. Ang babaeng nakatayo doon at nakaeke sa mga braso sa dibdib ay ang babaeng nabangga niya nang papunta sila ng mama niya sa ospital na ang sabi ay mamatay na lamang siya. And the woman called the mayor, Daddy? Mag-ama mga ito? Kailan pa? Hindi naman ito nakikita niya sa kampanya at mga caravan tuwing sumasayaw siya. Agad niyang ibinaling ang mga mata sa lalaki at binaluwala ang sinabi ng anak nito. Mayor? Naluluhan niyang tanong. You heard my daughter right. She already said it direct to the point. Hindi ka na scholar at malinaw na wala ka ng matatanggap na allowance mula ngayon. Ibibigay sa ibang aplikante ang slot mo dahil hindi hamak na mas nakaaangat ang grades nila kaysa sa'yo. I'm sorry, Miss Dimagiba, but you're also not one of my dancers anymore. See? Nobody wants to mess with me. Titig na titig si Almira sa mukha ng lalaki at wala man lang siyang makitang awa sa mga mata nito para sa kanya. Tila ba wala itong pakialam na parang nagtanggal lang ng aso sa listahan? Buong buhay niya ay sa scholarship lamang siya umaasa. Bakit naman pati na ang bagay na iyon na nagpapalakas sa loob niya ay mawawala pa sa kanya? At mukha pa siyang bobo dahil hindi hamak daw na may mas nakakaangat na sa kanya. She did her best to maintain her grades. Wala siya ni isa man na bumaba. Lahat ay maintained niya at umangat pa. Halos ubos na ang utak niya sa pagsusumikap na mag-aral. Tapos biglang mawawalan siya ng pinangahawakan. Hindi pa man lang natatapos ang unang semester ng pag-aaral niya. Diyos ko, leave this place now. Nobody wants you inside this office. Rubbish. Lumaglag ang balikat ni Almira, sabay ng paglaglag ng mga luha niya. Nakayuko siyang tumalikod sa mayor at hindi na inintindi pa ang sinabi o ang pang-iinsulto ng babaeng nasa likuran niya kanina na ngayon ay nasa harap na niya. Alam niyang may mali sa nangyari, pero anong magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan at lalong wala siya sa posisyon na lumaban. Paano niya kalalabanin ng isang mayor de la Serna? Alam niyang may kinalaman ang nangyari sa kanila ng anak noon para magdesisyon iyon ng bias, pabor sa anak. Hindi man iyon ang gusto niyang isipin, ano pa ba ang dapat? She graduated high school as valedictorian but what now? Hinang-hina niyang hinila ang pinto at lumabas doon na walang imik. Tumingin siya sa mga kaibigan niya at sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng mga mukha nito. Saka mabilis siyang nilapitan nang bigla siyang humikbi. Diyos ko, napano ka? Natatarantang tanong ni Lovely at saka siya niyakap kaagad. Ang dalawa pa niyang mga kaibigan ay himas-himas din siya sa braso at sa ulo. Nakita niyang nakatingin sa kanya ang sekretarya at may awa sa mga mata noon para sa kanya. Pasensya ka na, Almira. Sekretarya lang ako at wala naman akong magagawa. Ano yun na parang may ibig sabihin pero tumango na lang siya. Ngumiti siya pero hindi niya mapigil na huwag mapahikbi. Tinanguan na lamang niya ang mga kaibigan. Saan niya kukunin ang natitirang 30% ngayon na tuition sa pag-aaral sa private school na pinapasukan niya? Talino lang ang ginagamit niya para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya siya na sa isang pribadong paaralan. Sana pala hindi na lang niya doon ipinagpatuloy ang pag-aaral niya. Parehas sila ng isa sa mga kaibigan niya pero yun naman ay paaral na isang pari kaya walang problema. Ang nangyari ba? Nag-aalala ang tanong ni Valerie nang makalayo sila sa opisina. Walang tigil ang mga ito sa kakaalaw sa kanya at kakausisa. Minulas ka ba sa loob? Tanong ni Tina. Hindi ka ba binigyan ng allowance? Ani naman ni Lovely. Nakalabas sila ng hall at lalo siyang napaiyak
dahil huling apak na niya iyon sa lugar na iyon. Dala, papauwi ay luha. Napalunok siya at saka siya napahagulhol. Diyos mio, Almira! Bulalas ni Lovely nang umiyak siya habang nakasubsob ang noo sa mga tuhod niya. Wala na akong scholarship. Hindi ko na matatapos ang pag-aaral ko ngayong taon. Sayang ang 1 taon ko. Feeling ko hinahabol kong panahon para mapabilis ang pag-graduate ko para ako nang bubuhay kina mama at papa, pero ganito pang nangyari. Hindi ko maintindihan. May ipapalit na daw sa slot ko, tapos nalaman ko na yung babaeng nabundol ko nang ihatid ko si mama sa ospital, anak pala niya. Hagulhol niya. Ilipat ako ng eskwelahan. Puno ng determinasyon na sabi niya, kaya lang alam niyang mahihirapan pa din siya. Ang eksklusibong paaralan na iyon ang pinasukan niya dahil yun ang napili niyang pasukan. At dahil may offer talaga iyon na scholarship nang gumraduate sila noong grade 10. Tumayo ka na dyan. Hayaan mo nang walang hiyang mayor na iyon. Sinasabi naman talaga ng lahat na maldita ang anak niyan. Baka sinulsulan yung kingkong niyang ama na palayasin ka. Halika na, makakatapos ka. Di bali nang delayed basta makatapos. Ani Tina at pilit siyang itinatayo, kaya nag-usa na rin siya. Ginuhita ng hinanakit ang puso niyang nasasaktan. Wala naman siyang ginagawang masama, hindi naman dapat siyang personally ng alkalde. Buong kinabukasan niya masasakripisyo kung totoong sinulsulan iyon ng anak na tanggalan siya ng scholarship. Pinaghirapan niya ang pagpasok doon pero wala siyang magagawa. Kung anak ang humiling sa ama na isang konsentidor, hindi siya mananalo. Grabe namang napakawalang puso ng mga iyon. Sa talino ni Almira, tatanggalan ng scholarship ay hindi naman galing sa bulsa niyang allowance. Ang kapal naman ng mukha. Maktol ni Lovely habang akay siya. Pahid lang siya ng pahid ng mga luha niya. Masasaktan ang mga magulang niya kapag malaman ang nangyari sa kanya. Lalong madaragdagan ang problema ng papa niya. Sisisihin na naman noon ang sarili dahil siya ang naging ama niya. Papag mukhain na naman noon na inutil ang sarili dahil hindi maibigay ang pangangailangan niya kahit na nag-iisa siyang anak. Bagay iyon na hindi niya gusto. Kahit na mahirap sila ay wala siyang pinagsisihan na iyon ang naging papa niya. Oo, naiinggit siya sa mga ipinanganak na mayayaman dahil mahirap siya. Kaya lang ay iyon ang kapalaran niya. Maging anak ng mag-asawang mahirap at kahit naman kailan ay hindi niya ipagpapalit ang mga magulang niya para sa ibang magulang. Determinado siyang makapagtapos at yumaman din. Lalo na ngayon para hindi sila naaapi ng basta-basta lang. Makakarma din sila. Aniya na lang, saka marahas na pinahid ang mga luha na kahit na sumisigok siya ay matigas ang maganda niyang muka at hindi siya patatalo. Mag-aaral siya. Halika na, kumain ka na muna bago tayo pumunta sa ospital. Ayun, may turo-turo. Ani Lovely saka siya hinila ng 3 papunta sa kabilang kalsada. Tulala siya at hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Umaasa siya sa allowance na iyon para makabayad ng tuition, pero wala siyang napala at wala na siyang mapapala kahit na kailan. Tulala si Almira sa ina niyang natutulog habang ang laman ng isip niya ang sitwasyon ng pag-aaral niya ngayon. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang lahat dahil baka iyon na ang ikautas ng nanay niya. Lalo na kapag may mga assignment sila nito araw-araw. Siyang pang-contact sa mga kaibigan niya. Umaga at gabi. Tig-iisa naman sila ng papa at mama niya. Namamata kaya hindi siya sobrang baba na ng kalidad ng mga aparato. Sa papa nilang muna niya sasabihin ng lahat immediately unlock the phone to text her father. Kumain ka na siya ng message para sa ama niyang nakapila pa yata sa kanya hanggang kabilang planeta siya kahit na hindi para lamang makataya sa loto. Wala siyang gana. Papa, si mama lang sa ospital, sinugod ko. Tanong naman niya dito. Na daw sa lina ng platelets. Kakakain ko pala, anak. Bilisan mo na, Papa. Napaidlip lang ako. Kakain na naman na siya ng maisandiyon. Ang papa mo nasan? Diretso siyang tumingin sa isang krus na nasa dingding ng chapel. Anitong tumingin sa Diyos.
Kahit mahirap Kinuha sila, nito ang pamunas sa naniniwala dahil siya may sa kaunti tulong ng na nasa pagdurog itaas ang at nanay hindi niya. lamang Hindi ilang na lang beses niya niyang iyon napatunayan ng iyon. pansin. Mula Kahit sa na pag-aaral loob niya hanggang sa nag-aalaga pang-araw siya. ng pangangailangan sa Sanay buhay. na siyang magpakatatag. Hindi sila nawawalan kahit Wala palang papaano. pagkabata. Mawalan Kaya man sila ng nakasanayan ulam, na rin nila hindi naman ang ng hindi bigas. magpakita ng kahinaan sa isa't Labas isa. naman siya sa ulam lang Kahit ay na ba 3 madalas piso na naman to ay sa tindahan at bibigay kalamansi. na talaga sila. Minsan, pinaprituhan ng karne Ewan at ko konting nga, Ma. asin. Kanina, Mabuhay lang nakasalubong at ko hindi galing sa magutom. chapel. Ang hindi lamang niya kaya ay darasal para sa bola ng loto na pati isusubo na Ngumiti lang ang ng mama niya magulang niya kahit ay na konti. ibinibigay pa sa Ang kanya. papa mo talaga? Dahil sa Parang halip na asawa na din pangkain ni na rin Lotto. lang nila minsan, Binata pa yun, napupunta talagang pa sa napakahilig pasahe niyang tumaya. papuntang eskwelahan. Sabi nga Kailan ba niya, sila kumain kapag ng tumama karne? siya, Doon niya ka kapag na. nagbigay si Mayor na Matatawa ayuda ang sa mga sabi niya, scholars, pero sumirit sa isip niya ang pagkawala ng scholarship niya. Natahimik siya nang hindi namamalayan. Anak, may problema ba? Seryosong tanong ni Ignacio sa kanya pero agad siyang lumabi at umiling. Wala ma. Siyempre, nag-aalala ako sa iyo kaya ako nalulungkot. Ikaw pa naman ang best mama in the world kaya ayoko na may sakit ka. Walang nagluluto sa amin ni Papa ng sinangag sa umaga. Ngumiti ang mama ni Almira sa kanya at hinaplos ang ulo niya. Yumakap naman siya sa braso nito at idinikit ang pisngi niya doon. Gagaling din ako. Hindi ko kayo iiwan ng papa mo.